O 10:15 na pala. Tinapos na namin yung dalawang forma. Pagka backlash dun sa kabila, lipat dito sa harap. Ayun yung sa gitna, yung ginawa ko kanina. Yun ay kasa na rin. Bubusan na lang yan. I-ano na lang, kaklam na lang. Kape muna tayo, kape. Pisang na marami, pisang ke. Ayan o, puno na itong isa. Ang guwapo. Kinulang ng konti ang supot. Ayan, tapos mag-ano na tayo nyan, beam. Pwede na tayo magbakal sa beam dito, pwede na to. Na lang ilalaglag yung bakal pagka nandun na yung ating forma, yung pinaka ilalim ng forma. Dito pwede na magbakal dito. So yung dito naka-cantilever lang siya, naka-cantilever yung ano niya dito, yung slab niya sa harap. Dito 60, sa harap 50. So yung beam natin ganon. Yan, pag nagpo-forma nga pala ako, mas gusto kong gamitin yung ano, mga screw. Mas matibay, tsaka hindi nabubugbog yung ano, yung forma. Pagkapako ko, lalo na paghuhulugan mo, ipapako mo, bugbog na, tapos nawawala pa sa ano, hulog. Mas komportable ako sa mga screw. Ayan, ginamit ko dito mga tech screw na detress, yung pang kahoy, yung pointed. Tapos dito yung black screw, yung pinang screw ko dito sa pinolik. Pagkapa ko, nako, bugbog yung forma. Lalo sa pagtanggal, sira-sira. Di tulad pagka sa screw, napaka gentle. Pagka yung mga ibang gagawa o kaya yung magbabaklas, walang ingat, talagang binabayo. Yung isa pangatlong buhos na, pangatlong lipat na yung poste na yon. Napaka ano pa, maayos pa. Yung iba niyan, sira-sira na yan. Tsaka matibay pag sa screw, hindi siya madaling bumitaw. $11.30 sakto. Natatapos mabuhusan to bago mananghali. Tapos may isang issue pa ito, yung gate nya dito, kung dito ilalagay, alanganin yung ano, yung parking, tatamaan yung puwet ng kotse. So mangyayari niyan, dito na lang siya, dito sa naka-offset na ano, mula dito, yan yung walkway na to, nakamukha niya, no, yung mga nandyan. Si as per plan, ganito yung ano niya, yung setup ng mga poste. Naka-set back siya ng 50 magmula dito sa mga poste. Tapos yung canopy, yung sakto siya dito, 50 yung canopy niya, kaya inatras yung poste. Puno na. Ayos. Hindi man umangat yung ano mga screw. Oh, tingnan muna. Lunch break. Ayan, kain po tayo.
kay tata, ano? Tortang talong. Sa ngayon ay adobong mamoy. Kay Kalbo, ano? Itik. Itlog na pula. Natanggal na namin yung canopy. Ayan o, yung gutter, yung wire, tsaka yung mga bakal. Yan, layout na rin namin yung slab. Tapos pinakat ko yung ano, yung plastering ng 5 cm para sumuksok yung halo doon, para yung tubig hindi siya dire-diretso sa ano, hindi siya sisingit sa wall. Yan, para may pumasok na halo dyan sa ano, sa wall dyan. Tapos ito nag-set na kami ng ano, ng beam, yung ating mga rebar. Break time muna. Pinagluto tayo ng pansit. Yan, salamat po sa papansit, Ma'am Janet. Busog na yan. Kain po, kain. Pansit Malabon. O, tara na. Yan, tatlo lang pala kami ngayon. Absent si Jerwin. Sumakit daw ang katawan. Buhos kami kahapon, sumakit yung na ano sa ano, yung ulan. Nabasa. Sarap ng pansit. Ayan kayo. Binaka yun ha. Sakto yung oras mo. Di ka magluto. Ba, manyaman na. Magkaigo rin eh, mga cater ko rin. Ah, talaga? Kaya pala. At ilapin din kayo, napunta ko pa Pantunan, pakaila 100 packs. Mga cater ko Kaya rin. pala magaling ka. Mga kain pachamba-chamba. Natapos na naman ang maghapon. Panaykas na namin itong sambim na yan. Apakatibay. yung distansya ng poste na to, wala pang 2 meters yan. 180, tara na na. 180 lang sa sentro. Yan naman, katibay. Tapos yung beam, kung ano yung sukat ng poste natin, ganun din yung sukat ng beam. Yan, lahat yan dito, tsaka yung sa gitna. Yan yung ating cantilever, o yung ating canopy, yung naglap dito, overhang siya na 50 cm pinaka canopy. So hanggang dun lang tayo sa property line. Okay, tara, uwian na. Sakay na lang ni Tata Rina para makatipid siya ng konting padjak.
Let's go. Dala ko na pala rin ang pagbiga bukas. Biga. Okay. Cati Street. Mga pangalan ng mga street ito, pangalan ng tao. Yan o, J Street. Maganda dito, maluwag yung main road nila, oh. 4 lane. Good morning. Day 6 tayo ngayon. Miyerkules. Ayan, nahubaran na namin yung nabuhusan kahapon. Ang pogi ng ating mga poste. Walang kaampaw-ampaw. Napakatibay. Standard dyan, 1, 2, 3, halo namin. Tapos ayan, nailipat na rin. Bubuhos na rin, ayan, may halo na. Mag-break lang kami. Tapos ipiprepare ko na yung mga pangbiga natin dito. Ayan. Dinala ko na yung mga natitirang 2x2 doon, at saka yung mga tinistis ko na pinolik. Para may ano na ito. Mapormahan na natin yung ano, pangbiga. Unti-unti, at least umuusad tayo. Ngayon pagkatapos nito, medyo makakaluwag na tayo na yan. Puro pormahan na naman. Puro pormahan yung trabaho natin pagka natanggal na yung ano na to, poste, yung porma. Tapos ng forma, bakal. Tapos ito pala yung switch nito, kasi may ilaw dito dati eh. So yun yung magiging supply na rin ng ilaw dito. Ewan ko kung ilan yung ilaw na ipapalagay dito. Dito ko na lang ilalagay yung switch nya. So may yung switch nito nasa loob, iba-back to back ko na lang siya para dito yung switch nya. Tapos meron din siyang, kung magpapalagay din sila ng post lamp o wall lamp dito. Yan. Dito na rin yung switch niya sa labas. Dito kasi medyo komplikado na yung wall lamp. Kasi maghasintada tayo dito, tapos i-extend natin dito hanggang dito sa may property line. Doon na yung gate natin, hindi siya ubra kasi dito eh. Gaya nga sinabi ko nung nakaraan. So yung post lamp o wall lamp pwede nating ilagay dito. Yan, yung taas na yan. Ililiko lang naman natin yan eh, papunta dito sa may ano, sa may sintada dito. Yan, tapos pwede silang magpapalagay siguro ng outlet. Mayroong mga abang dito. Tumakbo na yan sigurado sa yan, yung orange na yan. Tumakbo na yan sigurado dun sa panel. So madali nang kumuha ng source dyan. Lalagay tayo ng isang outlet dito. Yan, sakaling maglilinis sila ng kotse, kung magkakaroon ng bawa party, pwede dito, may saksakan sila dyan, hindi na mag-extension. Kahit isa lang siguro pwede na. Yan, dun banda. Ayos lahat natin yan. Tsaga-tsaga lang. Yung malaking project nga natsagaan natin eh. Ito pa kaya, napakaliit lang. 4 lang kami. Kahapon 3 lang kami. Sumakit yung katawan daw ni Jerwin. Nanibago. Ayun, 4 na naman kami. So pagka nag-slab dito, kukuha na lang kami ng mga extra para mapadali yung trabaho. Daming anay oh, yung natirang
ano dito, kahoy, ayan oh. Nanay. Tapos yung isang unit dyan, puro anay na rin yung ano, yung hagdan. Kasi yung mga hagdan nito, kahoy 2x10. Yung pinaka ano niya. Puno na ng anay. Aban ulit. Nabitin kanina ito. Pupunuin na lang. Nasa halos kalahati na. Hindi na maubos yung sasupot siguro. Halos na kalahati na. Hindi na maubos yung sada. Sobra po. Okay. Aban ulit. Tayo ulit. Dinudugtong na namin itong mga poste. Ayan. Tapos dyan sasakay lahat yung ano, yung ating beam sa mga forma na yan. Yan, papatong na lang dyan. Tapos isang buhusan na lang yan. Sabay-sabay na. Tapos na yung buhusan. Bukas huhubarin na lahat yan. Nakakaratsada na tayo sa pagbabakal at saka pagpaporma. Tapos papabackfill ko na to. Yan, naayos ko na rin ito. Kanina nilipat ko yung ano, yung gripo dito, doon pinalagay, ayun oh. Istorbo dito. Tatamaan pati pagka nagasintada tayo dito. Yan, papabasag ko pa to. Kape muna, kape. Papabricate pa ako ng mga ano, stirrup para sa beam, marami pang kulang. Kape, ito na sa bahay. Dito naman tayo sa ating isang project. Kahapon pala na-assemble ko na itong hagdan nung ano, nung loft bed. So nagbago yung ano, yung plano. Instead na step na may drawer, kinancel na lang yan para hindi raw gaanong nakakasikip kasi ang laking kakainin na space nun eh. So since may ano na raw, closet, ganito na lang pinagawa na pinakahagdan na yan. Ito, nassemble ko kahapon to. Tapos minasilya ko na, tapos kanina nilihan na ni Black Ninja. Ating malupit na lihador. Lihador. Isa-sanding sealer ko ngayon. Tapos liha ulit. Natural lang naman ang finish nito. Baka bukas matapos ko. Kahit ngayon siguro kung kakayanin para ma-install natin this week. Ito yung hagdan. Magkita ko, ang ganda. Hindi siya gaanong dito pabagsik. Yan, ganyan lang siya. Bali 5 steps, 1, 2, 3, 4, 5. Pang 5 na yun dun sa pinaka bed. So hindi to 4. Tapos naka mortise yan. At mortise ba tawag doon? Ayan, nakakanal yan dito para mas matibay. Tapos iniscrewhan ko. Siyempre may glue. Tapos kinlaman ko. Apakatatag. Oh, nakatibay. Tapos yan, ni-router ko yung gilid para hindi matalim. Ayan. Ang ganda-ganda. Ganda yung pine wood pagka natural varnish lang ang finish. Kasi maganda yung grain nito eh. Maganda yung hasp niya. Ayan oh. Ganda ng hasp ng ano, ng pine wood. Litaw na litaw yung ano niya. Kaya pagka binarnish mo yan ng natural, napakaganda. Yan o, yung lilitaw na pinaka parang design niya. Pagka uwi, pahinga lang ng konti, trabaho na naman. Marami tayong sinusuportahan. Ang bigat.
Mabigat magpa-aral ng architect. Dalawang kolehiyo. Mahaba-haba pa si Bunso, 4 na taon pa. Ha? 2 years na ba? 2 years na lang. Si Baby Ninja, 1 taon na lang. 2 taon na lang. Pwede na tayong magretiro. Para sa atin naman nun, ano? Tapos na yung para sa kanila. Yan, pinapapunas ko lang muna kay Mahal para matanggal yung alikabok bago natin buguhan ng ano, ng sanding sealer. Tapos titis-tis pa pala ako ng ano. Ito ng ating pinolik para sa pangforma. Doon sa ating mga beam doon sa ano, sa project natin doon. So marami rin pa yung kulang na ano, pang beam. Siding sa saka yung pinaka ano niya, bottom. Okay, nakapag sanding sealer na. Yan, patutuyuin lang. Bukas papaliha ko ulit kay Mahal. Liha ulit 240. Tapos sanding sealer ulit. Tapos liha. Tapos saka na natin i-final coat ng ano, clear gloss lacquer. Ano, natural lang. Medyo lumitaw na yung ano niya, sanding sealer pa lang yan, oh. Medyo makulimlim kasi, medyo maambon, kaya matagal-tagal patuyuin. Ano. O siya. Tapusin ko na po yung vlog sa araw na to. Marami tayong na-accomplish. Hanggang bukas, bye-bye. Nga po tayo lagi. God bless us all.